Madalas, kapag gusto natin lumiban kunyari sa klase o kaya sa trabaho, nagdadahilan tayo or aka nagsisinungaling. Minsan sinasabi natin na may sakit si ganito, may sakit yung tatay mo o yung kapatid mo or kung sino man at ikaw yung mag-aalaga. Pero alam niyo ba na hindi maganda ito? Malalaman natin sa isang kwento na dahil sa isang pagsisinungaling, nasira ang buhay ng isang pamilya. Hello Spooky Dolls, good evening. Before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants. Pati na rin po yung mga Pinoy na tulad ko nandito po sa Pilipinas at yung mga taga-ibang dimension at taga-ibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta sa kwentong Aswang at Kababalaghan. I hope that you're all doing well. Okay, so atin na pong basahin ang ating unang kwento para po sa gabing ito. Gusto ko lamang ibahagi yung mga weird na nangyayari mula kahapon hanggang itong madaling araw. Sa office namin, tanaw yung tindahan na lagi namin binibilihan ng kape. From my position sa second floor, I really saw na pumasok doon yung co-employee namin na tatay ng may-ari ng store. Same ng damit na suot niya noong umaga. Height and color niya. As in sure ako na siya talaga yon. Kitang-kita ko talaga siyang pumasok doon. Sabi ko sa kasama ko, "Uy, tara na, bili na tayo habang nandun pa si sir. Palibre ka na lang ng kape." Wala pang 5 minutes yung nilakad namin para makarating dun sa store. Pagdating namin, sabi ko sa nagtitinda, "Ate, di ba nandito na si sir? Nakita ko kasi pumasok siya dito sa tindahan kanina." Sagot naman ng tindera, "Ay, hindi pa po siya nagpupunta dito, sir." Then tinanong ko siya, yung anak po niya, baka napansin niyong pumasok dito sa tindahan." Sabi naman nung tindera, "Naku, kanina pa po siya dito papadaan dito eh." Nagkatingin na lang kami ng kasama ko kasi sure na sure talaga ako na nakita kong pumasok si sir, kaya nga nagmamadali kami nagpunta. Hanggang makabalik na lang kami ng office, I felt that something was not right. Sino yung nakita ko? Bakit same sila ng damit at height ng kakilala namin? Another story happened around 4 or 5 a.m. Nagising kami ng partner ko kasi pareho naming narinig na parang may nahulog na baso. Nagflasha siya para makita kasi sobrang lakas talaga ng pagkakahulog. Wala naman siyang napansin pero nagdasal na ako kaagad kasi may naamoy ako na parang kakaiba. Pagkising namin mga around 6:30 a.m., chinek agad niya kung ano yun. Nakita niya sa paanan niya yung cup na ginagamit namin sa pagsalok ng bigas. Nasa labas naman yung pusa namin na posibleng makasagi doon at wala rin naman ibang mga bagay na makakahulog doon kasi nasa ibabaw siya mismo ng rice dispenser. Mga shoulder lang ang taas. Weird lang kasi naikwento ng partner ko na bago siya magising, nananaginip daw siya na natabig niya yun. Pero pagkagising niya, narinig niyang nahulog. Naguguluhan din siya kung panaginip ba yun o totoo. Pero hindi ko naman siya namalayan na tumayo. Ano kaya yung mga nangyari na yun? Kasi talagang naguguluhan ako. Bakit? At kung ano ba yung mga nangyari ito? Hello po sa inyong lahat. I-share ko lamang po yung story tungkol sa MV, Princess of the Stars, na nalunod sa Romblon noong June 21, 2008. Pasensya na po kaagad dahil hindi po ako masyadong magaling magsulat ng story at hindi po ako talaga sanay sa Tagalog. Ako po ay mula sa Visayas. By the way, base po ito sa narinig ko mismo sa pag-uusap ni Sheena at ng kanyang buong pamilya. May kapitbahay po ako na nagtatrabaho sa Maynila. Ang pamilya niya ay nandito sa Visayas nakatira. Medyo matagal na siya nag-work sa Maynila bilang isang kasambahay at tawagin na nga lang natin siya sa pangalang Sheena. June 18, 2008. Dinig na dinig namin ang usapan nila. Tumawag yung mama ni Sheena. Tawagin na lang natin siya na Nanay Rita. Nagdrama dahil namatay daw ang kanyang lola, which is sa side ng nanay niya.
which is hindi naman totoo. Gumawa na lang ng kwento ang mama ni Sheena para lang umuwi ito sa Visayas dahil namimiss na raw nila ito at sabay tawa ng malakas kahit alam naman nila na may paparating na bagyo. Agad naman nagpaalam si Sheena sa kanyang amo at pinayagan naman siya ng mga ito. Nag-impake siya ng mga damit na kanyang dadalhin. June 19, 2008. Kinabukasan, binigyan si Sheena ng abuloy ng kanyang amo para sa kanyang lola. Bumili pa nga raw yung amo niya ng mga bulaklak, mga biskwit at kape para hindi na raw ito bibili ng bulaklak pagdating dun sa Visayas. Fast forward. Tumawag si Sheena sa kanyang ina upang ipaalam dito na nandun na siya dun sa barko. Mga ilang oras lang ang nakalipas, tumawag naman si Rita doon kay Sheena upang kumustahin ang kanyang anak kung okay lang ba yung biyahe papuntang Visayas at ang sagot naman ni Sheena, "Okay lang naman po. Medyo maulan lang pero hindi naman ganun kalakas." Sa mga oras na yon, umuulan na dito sa Visayas. Fast forward ulit. Tumawag si Sheena upang ipaalam sa kanyang ina na nagpapanik daw yung mga pasahero dahil halos lalamunin na ng alon ang kanyang sinasakyang barko. Biglang naputol ang kanilang usapan. Kinabukasan, nalaman na lang nila sa radyo na ang barkong sinasakyan ni Sheena ay nalunod sa Romblon. Ilang oras na nakalipas, hindi pa rin nila makontak si Sheena at kahit isang text, walang tugon si Sheena sa kanila. Nagkalala na ng sobra ang buong pamilya ni Sheena. Hanggang pumunta ang buong pamilya ni Sheena sa port ng Cebu dahil meron daw mga survivors na nakaligtas sa trahedya. Nagbapakasakali yung pamilya ni Sheena na sana nakaligtas siya mula sa trahedya. Pero walang Sheena doon sa mga survivors. Ilang oras na rin na nakalipas pero wala pa rin balita tungkol sa kanilang anak. Hanggang umabot na ng isang linggo, hindi pa rin nila mahanap kung nasan ba si Sheena. Hindi pa rin nawawala ng pag-asa yung mama ni Sheena na makikita pa nila ang kanyang anak na buhay pa. Tinawagan ulit ni Rita ang cellphone number ni Sheena. Pero laking gulat nila na ang sumagot sa tawag ay isang lalaki. Kaya tinanong nila ito. Ito yung pag-uusap ni Rita at ng lalaki na sumagot sa cellphone ni Sheena. "Hello? Sheena, anak?" "Sino po ito? Sinong Sheena?" Sagot ng lalaki sa kabilang linya. Sino to? Bakit nasa iyo yung number ng anak ko?" Nagulat na tanong ni Rita. "Ay, si Sheena po. Nandito po siya. Sino po ba kayo?" Sagot ng lalaki sa kabilang linya. "Mama ako ni Sheena. Nasaan ba kayo? Tsaka sino ka?" Naguguluhan na sagot ni Nanay Rita. Taga Negros po ako. Punta na lang po kayo dito sa location ko. Ito po yung address ko." Sagot ng lalaki sa kabilang linya. Hindi ko na lang ilalagay kung saan banda ito sa Negros. Fast forward. Dali-dali naman silang nag-impake upang puntahan nga yung lugar kung saan nakatira yung lalaki at baka nga makita nila si Sheena doon sa lugar. Nag-assume yung mama ni Sheena na yung lalaking yun ay posibleng boyfriend ng kanilang anak. At nung makarating nga sila dun sa lugar kung saan nakatira yung nasabing lalaki, wala namang tao dun sa bahay. Matagal na raw patay yung nakatira doon. Medyo nalilito na rin kami sa pangyayaring yun. Ilang linggo pang lumipas at nakatanggap ng tulong yung pamilya ni Sheena mula sa kumpanya ng barko. Nasa mga halagang 250,000 to 300,000 pesos. Ang nakakalungkot lang sa pangyayaring ito, parang wala lang sa kanilang nangyari sa kanilang anak. Dahil mula umaga hanggang hating gabi, nagsusugal lang yung mama at papa ni Sheena at waldas lang doon at waldas itong perang natanggap nila mula sa Sulpico Lines. After a week or a month, nakita na retrieve naman nila yung bangkay ni Sheena. After ma-retrieve ng bangkay ni Sheena, hindi na namin po ito nakita at kahit yung mismo pamilya niya, hindi naniniwala na si Sheena yun nasa loob ng kabaong dahil nakaselyo ito at nakabalot ng plastic yung kabaong. Pagkatapos ng pangyayaring yun,
Nagkasunod-sunod na ang kamalasan sa buhay ng pamilya ni Sheena. Yung una, nagkasakit yung lola ni Sheena. Dinala nila ito sa ospital pero wala namang findings yung doktor na sumuri sa lola niya. Kaya nag-decide na lang sila na iuwi na lamang ito. Ilang araw lang ang lumipas, namatay na yung lola niya. Ang pangalawang kamalasan, yung lolo naman ni Sheena ang nagkasakit. Same result, no findings pa rin nung dinala ito sa ospital. Pagkatapos ng 2 linggo, bigla na lamang daw itong sumuka ng napakaraming garapatan ng aso at napakaraming dugo. Hindi nagtagal, namatay din ito. Pangatlong kamalasan, yung asawang babae ng uncle ni Sheena, ito naman ang nagkasakit. Subalit mas grabe pa ito, bigla na lamang nangayayat at napakaraming mga insekto naglabasan sa buong parte ng kanyang katawan. Kahit nga kami mga kapitbahay nila, nagtataka kung bakit ganun na lang ang nangyayari sa pamilya ni Sheena mula nang namatay ito. 2 weeks din yung lumipas bago ito pumanaw. Kahit sa lamay nito, hindi pinapakita yung bangkay sa kadahilanan yung mga insekto, buhay na buhay pa rin, kahit patay na yung tao. Yung pang-apat na kamalasan, bigla na lang nagkasakit yung uncle ni Sheena. Siya yung asawa nung pangatlong namatay. Bigla na nagkapasa-pasa yung buong katawan niya. Dinala nila ito sa ospital at wala na naman makitang rason kung bakit nagkakaganon yung uncle niya. Nakailang balik sila sa ospital pero wala pa ring findings kung ano ba talaga ang sakit ng uncle ni Sheena. Dumaan ng ilang linggo, binawian na lamang ito ng buhay. At ang masaklap pa doon, matagal din nilang nalaman na namatay na pala yung uncle niya at naagdas na pala yung katawan. Nagkulong kasi ito sa kanyang kwarto. Panglimang kamalasan, ang anak naman ng kapatid ni Sheena o yung pamangkin niya ang nagkasakit. 10 years old po yung bata at na-diagnose ito na merong leukemia. 2 linggo lang lumipas, ito na'y pumanaw. At eto na yung last. Nagkasakit din ang kapatid ni Rita. Na-diagnose ito ng cancer. Pero sa awa naman ng Diyos, buhay pa ito at patuloy na lumalaban hanggang ngayon sa kanyang sakit. Maraming nagtataka dito sa amin kung ano ba talagang rason kung bakit yun ang nangyayari sa buong pamilya niya. May koneksyon kaya ito sa pagpanaw ni Sheena? Fast forward tayo. May kabarangay kami na kasurvive din sa trahedyang yun. Ang kwento niya sa amin, hindi naman daw kalakasan yung ulan at hangin nung babiyahe na sila. Kaso nakakapagtaka daw, may isang matandang babae daw na pasahero o tripulante ng barko na nakasuot ng all black. May dala din itong mga bulaklak sa patay. Namatay daw yung matanda at uuwi ng Cebu. Same scenario ng kay Sheena. Pero ang nakakapangilabot daw, sabi nito, ito na ang last na biyahe natin. Magkita na lang tayo dun sa kabila. napatulala na lang daw siya nung sinabi yun ng matanda. Bigla na lang daw ito naglaho. Hinanap niya yung matanda kahit sa listahan ng mga pasahero doon, pero walang matandang nakapangalan o kahit i-describe niya yung buong kasuotan noon. By the way, after 3 to 4 days nung nalunod yung barko, nakita ko si Sheena sa bahay nila. Nakaupo at parang malungkot siya sa mga nangyayari. Ilang gabi din yung nagpaparamdam si Sheena sa akin. One time, nakakita ako ng paa na may kadena sa paa nito. Ilang gabi ko din narinig ang mga sigaw at hikbi ng pag-iyak ni Sheena. Gusto ko man siyang kausapin, pero natatakot ako. Ang dami kong mga katanungan tungkol sa trahedyang ito, kahit ako mismo naguguluhan sa mga pangyayari. Unang-una, bakit same ang number ni Sheena at yung lalaking sumagot sa tawag ni Rita? Pangalawa, bakit gano'n na lamang kalala ang mga sakit na dumapo sa pamilya ni Sheena? Pangatlo, kagagawan kaya ito ni Sheena, yung mga sakit o kamalasan na nangyayari sa kanyang pamilya? O may taong gustong mag-suffer yung buong pamilya ni Sheena dahil na rin sa ginawa nila? Pang-apat na katanungan ko, disclaimer lang, di naman sa gusto kong magkasakit yung mama at papa niya. Pero bakit sila, kahit lagnat,
hindi man lang nagkakasakit. Pero ngayon, labis na yung paghihirap na dinadanas nila. Halos wala na rin silang makain dahil halos lahat ng kapitbahay namin, till now, galit pa rin sa kanila. Disclaimer lang po, hindi ko po ito gawa-gawa. Totoong nangyari po talaga ito. May nabanggit man akong lugar na mali o di eksaktong lugar na pinangyarihan ng trahedya, humihingi po ako ng paumanhin. Nasa sa inyo naman po kung maniniwala kayo o hindi. Gusto ko lamang pong ibahagi ang mga kwento na naglipanan sa aming eskwelahan. Isa po pala akong nursing student. Sa awa ng Diyos, nakagraduate na ako. Marami akong experiences lalo na sa mga clinical rotations ko. Lalo na sa NICU, sa OR, at sa 4th floor sa lumang building. Noong nag-aaral ako, lagi ako napupunta sa mga PM shifts. Meron mga time na nakakaramdam ako at nakahagip from my peripherals, pero hindi ko na binabanggit sa mga duty mates ko at baka magkatakutan lang kami. There was this one time sa NICU, meron kaming breastfeeding room doon. Madalas empty yung room na yon, kaya doon ako tumatambay paminsan-minsan. Siguro mga last rotation ko, habang on break yung mga kasama ko, ako na lang yung iniiwan doon. Yung breastfeeding room, medyo nakusli yung pintuan, kaya makikita mo talaga kung may nakaupo. Sinilip ko muna kasi tatambay nga ako doon after ko magpa-burp ng aking mga alaga. Pero may nakita akong nakaupo na nanay sa isang rocking chair. Hawak-hawak niya yung kanyang baby. So ako, tumambay na lang ako sa may nurse station habang nagpa-plot ng mga vital signs. Tapos dumating na yung CI namin mula sa break. Tinatanong ako kung bakit ako nandun, wala naman daw tao sa breastfeeding room. Hindi ko na lang binanggit sa kanila na may nakita akong nanay doon na hawak-hawak yung baby niya kasi ayoko namang manakot. Meron din sabi-sabi na meron multo ng doktor sa OR na stricto nang nababuhay pa siya. Nagpaparamdam siya kapag tatamad-tamad yung mga estudyante dun sa OR. Minsan, yung hand washing area doon, may naghuhugas kapag walang tao. Sa 4th floor CR din namin sa school, sa batch ko, madalas kapag gabi at nag-CR ka mag-isa sa 4th floor, meron palaging nagpa-psst kahit walang tao. Minsan marinig mo na may pumasok habang nasa cubicle ka, pero ikaw lang naman yung laman noon. Sabi-sabi na marami talagang gumagala, particularly sa floor na yon, dahil siguro nandun yung dissecting room ng mga cadaver para sa mga medical students. Ngayon naman, yung kapatid ko, may mga narinig na kwento na meron isang professor na sinamahan ng multo umakyat hanggang sa 12th floor. Ang kwento doon, sa tower building, lagi kasi nagsasara yung mga ilaw doon maliban sa 12th floor. Yung professor daw nila umakyat ng gabi. Naramdaman niya na may tao sa likod niya kahit siya lang naman ang mag-isa. Okay guys, so yun na nga po yung ating mga kwento kababalagan para sa video na ito. Unahin po natin i-discuss yung unang kwento. So regarding nga po ito sa mga parang doppelganger at saka parang meron nga pong parang astral projection na nangyari. So yung doppelganger, kung hindi po kayo familiar sa term na yun, ito po yung mga nilalang na nagagaya ng itsura, ng either sarili mong itsura o kaya itsura ng mga kilala mo, like pamilya mo, yung tatay mo, nanay mo, kapatid mo, o kung sino man. Sa movie na The Healing, yung mga tungkol nga sa doppelganger, dapat daw hindi mo ma-meet yung iyong doppelganger dahil kapag na-meet po daw sila, mamamatay ka daw, yung parang may mangyaring masama sa'yo o ganun. So, marami actually yung mga haka-haka tungkol sa ganyan, sa mga doppelganger, pero ewan ko, hindi ko na masabi kasi parang ako nakita ko na rin yung doppelganger ko. At ito naman ako, buhay naman ako. Matagal na yun, pero I think hindi ko siya talaga doppelganger, kundi ko parang for some reason talagang tingin nyo sa itsura kong to, meron pa pala akong kamukha, okay? Meron pa pala akong kawangis. Pero nagtataka nga ako parang inisip ko, ano na kayo nangyari dun sa taong yun? Kasi nagulat talaga ako, parang nanlamig yung katawan ko nung nakita ko nga siya, okay? At nakita rin siya ng mami ko at saka ng kapatid ko. Talagang kamukha ko daw talaga. At hinirapan pa daw sila, di ba may attitude din yung doppelganger ko. But anyway, so ayun, I hope na nasa mabuting kalagayan siya and hopefully namamayagpag siya ngayon, okay? Regarding naman dun sa second story,
Okay, tungkol nga po ito dun sa parang Princess of the Stars. Actually, naalala ko to kasi may edad na rin ako nitong time na to, parang nasa college. And then talagang parang kasama nga ito sa mga parang pinag-uusapan talaga, yung trending topic talaga nung time na yun. Siguro kung may Twitter na nung time na ito, 2008, meron ng Facebook, ganyan, baka talagang marami tayong mga pwedeng pagkunan ng mga kwento o mga clippings regarding dyan. Okay, pero yun nga. Parang kapareho to doon nangyari dun sa Doña Paz, okay, yung sa barko rin na lumubog. So nakakalungkot lang na dahil sa pagsisinungaling ng nanay niya, ay napahamak pa tuloy siya. Kasi kung nanahimik yung nanay niya na, ano ba to, feeling ko gusto lang na magpadala ng pera itong si Sheena. Kasi nga mukhang masama rin yung ugali nitong nanay niya. Sugarol daw, okay, waldas ng pera, ganyan. Hindi man lang inisip na yung nakuha nila yung perang yun dahil nga doon sa pagkamatay ng anak nila. Hindi man lang siya kinilabutan. Kung ako ngayon, parang, di ba, gagamitin ko sa maayos na paraan yung pera, siguro pambayad sa bahay o yung pag-aaralin yung mga kapatid para hindi na kailangan mamasukan bilang katulong. Kaya talaga guys, sinasabi sa amin na wag mong gagamitin yan, yung mga may sakit ka na hindi naman totoo, may sakit yung pamilya mo na hindi naman totoo. Kasi usually kapag ginagamit mo yan, nagkakatotoo siya eventually. So, ibig sabihin parang kakarmahin ka na parang pinagdadasal mo, inaano mo, para bang minamanifest mo na magkasakit nga yung pamilya mo, okay? Or yan, nagkakatotoo tuloy. So, wag niyong gagawin yan guys. At saka, hindi ko lang sure kung bakit nagkakaganon yung pamilya. Feeling ko, either hindi naman siya related dun kay Sheena, nagkataon lang, pero parang binabarang kasi sila. Parang sinumpa yung pamilya nila. Hindi ko alam kung bakit, hindi naman napaliwanag kung bakit nagkaganon dun. Pero feeling ko, sinasabi naman din dito ng sender, na maraming ang galit sa kanila, baka nga may nakaalitan silang ibang tao and then nagkataon lang na namatay din si Sheena o maaaring kasama rin yun sa sumpa. So, yun. Okay, napaka-weird lang. Okay, sana talaga, parang na-curious tuloy ako dito sa kwento nga ng Princess of the Stars since naalala ko parang na-feature pa nga ito sa Magandang Gabi Bayan kasi may Magandang Gabi Bayan pa nung time na yun. Kapabayaan na hindi naman daw ganun yata kalakas yung ulan pero baka siguro parang overloading, yun ang dating, yung parang bang masyadong sakay sila ng masyadong maraming tao and then syempre hindi nakayanan ng barko, kaya lumubog ito and then yun, ang dami tuloy namatay. Tungkol naman dun sa ospital, okay, so gaya nga ng nabanggit ko sa mga previous videos ko, ang mga ospital talaga isa sa mga parang pinaka-haunted na mga lugar kasi nga ang daming namatay doon, then hindi naman sila kaagad-agad namamatay doon kasi minsan naghihirap pa sila. So maraming mga feelings, mga emotions na nanatili doon. So pwede talagang magkaroon ng mga, mga spiritu na hindi makaalis, parang na-trap na sila doon sa lugar na yun. Hopefully, wag tayo mapunta sa ospital anytime soon. Okay, yun lang masasabi ko. Okay guys, I hope na nag-enjoy kayo sa mga stories na aking binasa para sa video na ito. Leave your comments down below. Paki-like naman po itong video na ito. So please, be active in the comment section. So maganda yan para po malaman ng YouTube na may mga nanonood nga po dito sa ating channel. At then at the same time, para magkaroon po ng parang interaction niya and then, activity. Okay, then syempre subscribe na. Huwag kayong mahiyang mag-subscribe. Okay, then yun, kita-kits na lang po tayo sa susunod na video. God bless po. Stay fabulous and spooky, spooky dolls. Bye-bye!